Isang karumal-dumal na krimen po ang naganap sa Maynila na hanggang sa ngayon ay nananatiling palaisipan para sa mga otoridad. Ang biktima ho kasi walang pagkakakilanlan at ang mga suspect hindi pa rin natutunton. Ang kaawa-awang babae, isang palaboy raw sa lugar na matapos umanong gahasain ay pinatay pa. Pasintabi po, medyo sensitibo po ang istoryang itong aming tampok sa Attorney on Call. Kamakailan lang ang bakanting lote na ito sa Barangay 129 sa Maynila, naging piping saksi sa isang karumal-dumal na krimen. Dito kasi natagpuan ang bangkay ng isang babae na di umano ay ginahasa at pinatay. Ang biktima, isang palaboy na may kapansanan daw sa pag-iisip. Base sa police report, natagpo ang nakababa ang underwear ng biktima at ang panyo na nasa leeg nito ang maaaring ginamit para lagutan ito ng hininga. Si Mang Emilio, isang residente ng Barangay 129, ang unang nakatagpo sa bangkay. Dito, nakatihaya, ulo doon, dito ang paa. Nakaganyan. Tsaka ang paa nakaganyan, nakita ang panty, tsaka yung... Pamilyar daw ang babaeng biktima sa ilang mga residente sa barangay dahil noong nakaraang taon pa raw ito gumagala sa lugar. Ngunit di pangalan o alias man lamang ng babae, wala raw nakakaalam. Pag nakikita ko yon, ano nga siya, takapansin sa kalsada kasi wala siyang damit, tapos madungi siya. Doon ko lang siya nakikita. So kung sa isang buwan nakakaapat na punta ako sa supermarket, 4 na beses ko siyang nakikita. Hindi naman kasi naipagkwentuhan. Ganun lang. Tay, pengin 5 piso, pengin 10. Bibili lang akong almusal. Ganun lang. Nakilala namin si Tess, residente malapit sa Smoky Mountain. Ayon sa kanya, malibit daw pumunta ang babae sa kanya para manghingi ng pagkain. Binibigyan ko yun. Minsan tawag na sa akin, mama, ate, nanay. Pagka nangihingi ng pera, pambiling pagkain. Minsan naman kasi nagbababa kami ng pagkain doon, binibigyan namin sila ng pagkain. Ngunit gaya ng ilang residente rito, hindi rin alam ni Tess ang pagkakakilanlan ng biktima. Hindi niya naman nasasabi pangalan kasi minsan pagka tinatanong mo, tumatawa. Minsan naman pag kinakausap mong nasasagot niya, minsan hindi. Ayon sa Manila Police District Homicide Division, maaaring lulong sa droga ang suspect para magawang gahasain at patayin pa ang biktima. Kasi maraming dahilan yan. Maaari yung paglaganap ng droga, maaari yung paglaganap ng kahirapan. Sa ngayon, nakalagak ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Maynila. Umaasa naman ang MPD Homicide Section na matatagpuan din nila ang mga kaanak ng biktima. Ma-identify pa, oo. Basta meron lang lumutang na magpapakilalang relative at mabibigyan tayo ng sufficient identification, makikilala yan, oo. Paano nga ba makakamit ng isang biktima ang hustisya kung siya ay wala sa katinuan at walang pagkakakilanlan? Pag-usapan natin ngayon dito sa On Call. Kalunos-lunos po yung sinapit ng biktima, lalo na't may kapansanan daw ito sa pag-iisip. Tama ka dyan, Ivan. Kaya naman tayo dito sa On Call, aalamin natin kung paano makukuha ng biktima ang hustisya. Kaugnay niya, kasama natin si Attorney Galileo Angeles, ang ating Attorney On Call ngayong hapon. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon. Attorney, pag mga ganito hong sitwasyon na walang identity yung biktima, paano magpo-proceed yung kaso nito? Yung ganito mga sitwasyon, Ivan, depende ito sa resulta ng investigasyon ng pulis. So, magkakaroon muna ng investigation ng pulis para ma-identify kung sino yung salarin. Gayon din kung sino yung biktima. Hanggat hindi natin nakikilala kung sino ang mga gumawa nito, hindi uusad ang kaso. Kasi kailangan, bago natin i-file ito sa Fiscal's Office o sa korte, kailangan merong pagkakakilanlan yung mga gumawa nito. Pero kahit wala hong pangalan yung biktima, pwede, basta may maiturong suspect. Oo, pwede. Uusad yung kaso. Uusad yung kaso basta makilala yung suspect. Pero sa ngayon, so sino yung pwede kumatawan sa biktima dahil sinasabi nga para walang kamag-anak di ba? Para makamit naman niya yung hustisya. Sa ngayon, ang pwedeng kumatawan dun sa biktima ay yung kapulisan natin. Pulis. Siya yung magpe-prepare ng complaint. Yung state, Yung state. So ano yung mga may papayo niyo, Attorney, sa mga manonood natin sakali may kahalintulad sila mga kaso na masaksihan o mangyari sa kanila yung ganito? Kung kayo ay mga biktima ng isang rape, huwag kayong matakot na dumulog kaagad sa ating kapulisan, lalo-lalo na doon sa women's desk. Sa ating mga istasyon ng pulis, meron silang tinatalaga-talaga ng women's desk para sa mga complaint ng mga abuso sa mga kababaihan natin.
Kung sakali ho, variation lang, may kapansanan sa pag-iisip, ginahasa pero hindi naman namatay. Pero wala hong kakayanan magsumbong yung biktima. Pwede ho bang may ibang magsusumbong on her behalf? Pwede. Ang kailangan lang naman natin dito ay testigo na siya nakasaksi kung paano ginawa yung paggagahasa o pag-abuso. Yung panggagahasa ho ba ng isang may kapansanan sa pag-iisip, aggravating circumstance ho ba yun? Kumbaga, bibigat lalo Bibigat pa yung yung Bigat yan, kaso? death penalty yan. Pero ngayon kasi, inabolish na natin yung death penalty, so reclusion perpetua kagad yung kaparusahan dyan. Pagka pala may kapansanan na May ganito, kapansanan. ginahasa mo pa, mas mabigat ang mas kaso. mabigat ang kaso. Alam mo yung ginahasa mo ay talaga may kapansanan na, tapos ginahasa mo pa, yan ang requirement ng batas. Okay, so... Okay, maraming salamat, Attorney Galileo Angeles.